Totoong recording ito ng hangin sa Mars. Manipis halos parang multo. Ang tunog mula sa planetang di pa nararating ng tao. At sa isang punto, nagsisimula tayong mapagtanto. Sa ngayon, may mga makinang gawa ng tao na gumagalaw sa malayong banyagang mundo, milyon-milyong kilometro mula sa daigdig. Ang misteryosong mga natuklasan sa Mars ay nakakakilabot hindi dahil nakakatakot, kundi dahil pamilyar sila. Mga kakaibang estruktura, bakas ng tubig, mga bagay na kahawig ng mga guho. Ang tanong dito ay hindi kung ano ito, kundi kung bakit ang Mars ay parang lugar na maaring nagkaroon ng buhay noon. Pagpapatuloy, ano ang pinakamaselan at pinakamahal na paraan para mabaliw? May maipapayo ka bang tusong plano na perpektong angkop para sa isang taong nagpasya na magpaalam sa buhay sa pinakamalapyastang paraan? Hindi mo na kailangang tingnan ang Darwin Awards, wala doon ang mga paraang ito. Ang tinutukoy ko ay ang nalalapit na paglipad ng mga kolonista papuntang Mars. Pero bakit natin binabanggit ang dakilang kaganapang ito sa ganitong kapesimistang paraan? Dahil ang optimismo sa kasong ito ay hindi lang hindi ka nais-nais, kundi nakapipinsala pa. Ang nabanggit na paglalakbay na walang balikan ay hindi katulad ng alinmang ginawa ng sangkatauhan noon. Ito ay naglalaman ng mga panganib na hindi pa natin lubos na alam ang buong listahan. Kung ikukumpara sa pakikipagsapalarang ito sa kalawakan, parang karaniwang pagkain lang ang almusal sa loob ng kulungan ng mga tigre. Sapat na ang padimula. Para sa mga tagalupa, ang Mars pa rin ang pinakaangkop na kandidato para sa paglilipatan. Anong mga pagsubok ang naghihintay sa mga kosmonauta sa kanilang paglalakbay patungo sa inaasam na layunin? Gaano katagal kailangang gugulin ng mga astronaut sa malalim na kalawakan? Maaring maresolba ba ang karamihan sa problemang kaugnay ng mahabang paglalakbay? At ang tanong, sino ang makakarating sa Mars? Mga tao o mga nilalang na may katalinuhan ng talong? Subukan nating sagutin ng maikli at direkta sa punto. Abel, mag-subscribe ka. Kaya, bakit nga ba ang pulang planeta? Ito ang pinakasimpleng tanong dahil sa dami ng mga ito. Hindi maganda ang kondisyon sa Mars, pero hindi tulad sa Venus, walang asupre na ulan doon para sa mga kolonista. Halos kasing haba ng sa daigdig ang isang araw dito at may pagbabago ng panahon. Ngunit ang isang taon dito ay doble ang haba kumpara sa daigdig. Pabor sa atin ang mahinang grabidad ng pulang planeta, kaya mas madali ang paglulunsad ng sasakyang pangkalawakan mula rito. Kahit manipis ang atmosfera, kaunti lang ang naibibigay nitong protection laban sa cosmic radiation. Hindi man paraiso ang mga kondisyon, pero hindi rin ito impyerno. Pero wag muna tayo magdiwang ng maaga. Ang misyon ng tao sa Mars ay kasalukuyang pinaplano pa lang. Kaya tututok tayo sa mismong paglalakbay. Alam niyo ba kung bakit tungkol sa talong ang nabanggit namin sa simula ng video? Ang pinakamalaking takot ng mga siyentipiko sa buong mundo tungkol sa paglalakbay sa Mars at sa kasamaang palad may basehan nito ay na kahit makarating ang mga astronaut sa pulang planeta, posible pa ring hindi sila makalapag doon. Hindi pa kasama ang pag-oorganisa ng kolonya at siyentipikong pag-aaral. Bakit kaya? Dahil sa loob ng ilang buwang paglalakbay, ang mga miyembro ng crew ay magiging mga pasyenteng laging nagsusuka at tinamaan ng Alzheimer's na parang nasa dementia ward. At hindi ito pananakot lang. Natuklasan ng mga siyentipiko mula sa Universidad ng California sa Irvine sa pamamagitan ng mga eksperimento sa mga daga na ang matagal na pagkalantad sa mga charged particles na katulad ng cosmic radiation ay nagdudulot ng hindi na maibabalik na mga aberya sa kognitibong kakayahan ng otak at mga problema sa central nervous system. Kapansin-pansin, binomba ang mga daga ng charged particles sa loob ng 6 na buwan at napakaluba ng naging epekto nito. Maaring kailanganin ng mga kosmonauta na maglakbay papuntang Mars ng 9 na buwan o higit pa. Bakit natin pinili ang larangan ng kognitibo? Dahil ang radyasyon ang pangunahing panganib na kinakaharap ng mga astronaut sa kalawakan at sa Mars. Kaya naman, ito ang pangunahing maaring magdulot ng ganap na pagkabigo ng misyon at pagkasawi ng buong crew. Ang cosmic radiation ay nakakapekto sa utak, sumisira ng DNA, nagdudulot ng permanenteng mutasyon at maaaring magresulta sa masakit na kamatayan. Ang epekto ng radyasyon sa tao sa mga kondisyon dito sa mundo ay nagsisilbing malayong halimbawa ng ganitong mga mapanirang pagbabago.
Tandaan ang matinding epekto ng pambobomba ng Estados Unidos sa Hiroshima at Nagasaki, pati ang pagsabog sa Chernobyl Nuclear Power Plant. Pero ang cosmic ionizing radiation ay mas malakas at mas matindi ng maraming beses. Hindi pa natin napag-uusapan ang iba pang problema ng komplikado at delikadong paglalakbay. Maaring magbigay ng paghahalin tulad sa mga unang aparatong nagtangkang lumapag sa kalapit na katawan sa kalawakan. Dahil sa kakulangan ng kaalaman, hindi sapat ang proteksyon na nilagay ng mga inhinyero at napabayaan ng ibang salik, kaya nasisira agad ang mga probe sa atmosfera o ilang segundo matapos lumapag. Pero maari bang may kumparang isang naipit na lata kahit pa ito ay mahal sa buhay ng tao? Kaya naman, ang mga siyentipiko ay may malaking pag-aalinlangan sa pag-oorganisa ng isang misyon ng tao papuntang Mars at ang paghahanda para dito ay isinasagawa sa tulong ng lahat ng grupo ng mga espesyalista. Mula sa quantum physicist hanggang sa doctorate candidate sa medisina. Paano planong lutasin ng mga siyentipiko ang problema ng pagkakalantad sa radyasyon? Hindi maaaring maging batayan ang kalagayan ng mga cosmonaut sa ISS sa kasong ito dahil pinoprotektahan sila mula sa di nakikitang kamatayan ng magnetic field ng daigdig. Makatuwiran na kailangan din proteksyon ng interplanetaryong shuttle. Kakailangan din ng crew ang mga gamot na magpoprotekta sa mga cosmonaut laban sa pagkakaroon ng mga kanser at iba pang mga problema. Mahalaga rin ang mga pagsabog sa araw dahil kung mangyari man ang kahit isang malaking pagbuga habang nasa biyahe, agad natataas ng 10 beses ang dosis ng radyasyon. Sa ganitong kaso, maaari magwakas ang misyon sa Mars sa sabayang pagkamatay ng crew dahil sa sakit mula sa radyasyon. May mga balitang nagbibigay pag-asa. Patuloy naghahanap ng paraan ang mga siyentipiko para maprotektahan ang mga astronaut sa mahirap nilang paglalakbay. Gumamit sila ng computer simulation gamit ang datos mula sa Curiosity rover para ipakita ng mga astrophysicist kung paano gagana ang panangga sa mga kondisyon ng Mars. Nakakatuwa ang mga resulta. Nalaman nila na mahusay mag-reflect ng cosmic rays ang mga composite na gawa sa synthetic fibers, ilang uri ng plastic at goma. Pero hindi pa nito nasosolusyonan ang radyasyon habang bumibiyahe dahil kailangan mo pa ring dumaan sa kalawakan na puno ng delikadong di nakikitang partikulo papuntang pulang planeta. Patuloy pa rin ang pag-aaral para makagawa ng mas epektibong composite para sa proteksyon ng interplanetary shuttle. Kasunod nito ay ang anti-radiation na vest mula sa kumpanyang Israeli na Stimred, ang radiation monitoring detector na HEPA at ang pagbuo ng electromagnetic force field ng mga espesyalista mula sa European Center for Nuclear Research. Ano ang tumutulong sa mga siyentipiko sa pananaliksik? Isang supercomputer na nagmumungkahi ng konsepto ng aktibong di-magnetikong panangga. Tinutukoy dito ang electrostatic field na kasalukuyang pinag-aaralan ng mga astrophysicist sa Jet Propulsion Laboratory ng NASA. Ano ang susunod na problema na haharapin ng mga magiging kolonista? Ito ay ang kawalan ng gravity. Mula, hindi makakatulong ang mga tauhan ng ISS sa usaping ito dahil sila ay nasa kondisyon ng microgravity na bahagyang ginagaya lamang ang gravity sa Earth. Ang gravity ay pangunahing salik na nakakaapekto sa katawan ng tao at nagtatakda kung paano ito gumagana. Ang pagkawala ng puwersang ito ay nagdudulot ng malaking pagbabago sa lahat ng sistema ng katawan, lalo na sa cardiovascular system. Sa kawalan ng grabidad, mas kailangang magtrabaho ang puso para magbumba ng dugo na karamihan ay napupunta sa itaas ng katawan. Sa yugtong ito, nagkakaroon ng aberya dahil iniisip ng otak na sobrang likido at naglalabas ito ng hormone para lutasin ang problema. Pero ito ay tuktok lang ng yelo, isang hindi seryosong balakid na kayang solusyonan sa pamamagitan ng pag-aayos ng pag-inom ng tubig. Mas malala ang sitwasyon kapag ang kondisyon ng kawalan ng grabidad ay nagiging talamak at matagal. Ganun din ang mararanasan ng mga astronaut sa paglalakbay papuntang Mars. Sa paghahanda ng grupo, dapat isaalang-alang ang genetic na hilig ng mga kasapi sa osteoporosis na nagpaparupok ng buto. Sa kawalan ng grabidad, humihina at nagiging butas ang mga buto at naatropi ang kalamnan. Lahat ay nakakita ng eksenang pagdating ng mga cosmonaut sa daigdig na imbes na matatapang na mananakop ng kalawakan ay umuuwi bilang mga taong parang bata muling natututo maglakad. Ano ang ibig sabihin nito?
Malinaw na kinakailangang lumikha ng artipisyal na gravitasyonal at kasabay nito ay magnetic field. Ang kawalan ng magnetic field ay negatibong nakakaapekto sa autonomic nervous system ng tao. Pinoprotektahan din ito ang ibabaw ng celestial na katawan o ng barko mula sa ionizing radiation. Kaugnay nito, may ilang mga problema na lumilitaw. Upang maging epektibo ang magnetic field, ang diameter ng saklaw nito ay dapat umabot ng 100 kilometro. Sa ganitong kaso, magiging napakalaki at mabigat ang electromagnet kaya mahirap itong i-install o mawawala ng saysay ang misyon. Bukod sa artipisyal na grabidad, may ibang paraan ng mga espesyalista para mapanatiling ligtas ang mga astronaut. Halimbawa, pag-inom ng gamot na nagpapababa ng panganib ng mga sakit dulot ng kawalan ng grabidad. Paano naman ang psikolohikal na hadlang? Maaring mangyari ba na hindi na umabot sa Alzheimer's disease dahil sa matinding cosmic radiation? Posible bang makarating sa Mars ang shuttle na ang mga miyembro ng crew ay nagpatayan na sa isa't isa? Masusing susuriin ang crew para sa kanilang kakayahan sa pagharap sa stress sa mahabang biyahe sa masikip na espasyo at kung gaano sila ka-compatible sa isa't isa. Pero hindi pa rin maaring balewalain ang posibilidad ng mga conflict. Kahit konting agresyon, parang posporo sa bote ng oxygen, agad magpapasabog. Dapat ding idagdag dito ang labis na pagkapagod, mga pinsala, hindi pagtulog, kawalan ng sapat na gamutan sa lumalalang mga sakit at ang pinakamahalaga, ang layo mula sa daigdig. Mas ramdam mo ang layo sa daigdig habang lumalalim ang barko sa kalawakan. Paano kung biglang makadetect ang mga kagamitan ng kakaibang tunog na nagmumula sa kawalan? Paano kaya tutugon ang mga astronaut dito? Iiwan natin bukas ang tanong na yan. Ano ang balak gawin ng mga siyentipiko kaugnay ng mga posibleng problemang psikolohikal ng crew? Iminumungkahi na lagyan ang shuttle ng virtual na larawan ng pagbabago ng panahon at buhayin gamit ang mga tunog ng daigdig, lagaslas ng dagat at huni ng ibon. Paano kung isagawa ang senaryo ni Aldous Huxley? 1 gramo ng soma, wala ng drama. Sa madaling salita, gumamit ng mga tranquilizer? Walang bago sa ideyang ito. Noong 1983 pa lang nakagawa na ng nootropic na gamot na phenotropil para sa mga Soviet na kosmonauta na mabilis na nagpapabalik ng mga kakayahang kognitibo at nagpapabuti ng psycho-emotional na kalagayan. Sa ISS, kinakailangang may dalang medical na kit na ang laman ay pansamantalang pasta sa ngipin, antidepressants, nootropics, stimulants na nagpapataas ng pisikal na aktibidad at kakayahang magtrabaho at mga gamot laban sa pagsusuka. Malinaw na rerepasuin at pahuhusayin ang medical na kit para sa pangmatagalang paglalakbay sa kalawakan. Hindi gumagana ang mercury thermometer sa kalawakan, pero pwedeng sukatin ang temperatura gamit ang spacesuit na sumusubaybay sa vital signs ng kosmonauta. Sa wakas, nabanggit na natin lahat ng mga problema habang nasa biyahe. Sana'y masasabi kong tapos na, pero hindi pa. Ano pa ang mga banta na naghihintay sa crew ng barko na tuluyang lilipad papuntang Mars? Kung ipagpapalagay na magiging matagumpay ang biyahe at ang paglapag, hindi rin naman sasalubungin ng Red Planet ang mga kolonista ng bukas palad. Ang Mars ay isang medyo agresibong kapaligiran na hindi talaga para sa pananatili ng tao kung walang tamang proteksyon. Isipin mo kung ang mga Mars rover ay halos agad nakakakita ng alikabok ng Mars sa loob pagkatapos ng paglapag, ano kaya ang mangyayari sa baga ng tao sa ganitong mga kondisyon? At gaano kaya kaayos gagana ang mga kagamitan sa mga module ng mga kolonista? Hindi pa natin nababanggit ang posibleng sirang kagamitan sa biyahe man o sa lugar. Sa sobrang babang temperatura, ang karaniwang temperatura sa Mars ay nasa -60 degrees Celsius at sa mga pole ay umaabot ng halos -150. Hindi rin kaaya-aya ang palagiang pagsusuot ng pressure suit dahil halos wala namang atmosphere sa Mars at ang pressure nito ay mas mababa pa sa isa sa Earth. Bukod dito, kahit may konting protection mula sa manipis na atmosphere at regolith, ang radiation sa pulang planeta ay 2 hanggang 2.5 beses mas mataas kaysa sa ISS.
Kailangang solusyonan din ng mga kolonisador ang problemang ito. Sa kasalukuyan, sinusubukan ng Mars Rover Perseverance ang MOXIE, isang makabagong aparato na gumagawa ng oxygen mula sa atmosfera ng Mars. Malaking tulong ito sa mga susunod na misyon dahil kapag naging matagumpay, tiyak ang operasyon ng mga module. Nakaplano ring maglagay ng anti-alikabok na filter para mabawasan ang epekto ng mga bagyo sa Mars. Sino mayon ang handang mag-invest sa ganitong pakikipagsapalaran? Aling mga kumpanya ang naghahanda ng mga misyon ng tao papuntang Mars? Isa sa mga proyekto ay ang sasakyang pangkalawakan na magdadala ng mga kolonisador sa pulang planeta at tutuloy sa isang sistemang bituin. Ang Inspiration Mars Foundation ay kumpanyang nagbabalak ng misyon ng tao sa paligid ng Mars. Ang Mars One ay isang medyo mapanganib na pribadong proyekto kung saan magkakaroon ng live na pagsasahimpapawid ng mga kaganapan. Siyempre, hindi rin pwedeng hindi banggitin ang ambisyosong plano ni Elon Musk na kasalukuyang dinedevelop ng kumpanya niyang SpaceX. Sa palagay mo, may magtatagumpay ba sa mga proyektong ito? Kailan kaya ito mangyayari? May ideya ka ba kung paano panatilihing ligtas ang mga astronaut sa mahahabang paglalakbay? Ibahagi sa komento. Ang Mars ang pinakabinibisitang planeta sa ating kalapit na paligid. Ang mga probe ay regular na nagpapadala ng mga mensahe mula ron. Kamakailan may pangyayaring ikinagulat ng mga siyentipiko at nagdulot ng maraming tanong. Bakit may nakikitang panapanahong pagbabago sa konsentrasyon ng oksiheno sa Mars? Bakit kadalasan itong naitatala sa ibabaw ng Gale Crater? Ibig bang sabihin nito na may nilalang na humihinga sa Mars? Subukan nating alamin ngayon din. Simulan natin sa pinakahuli. Ang presensya ng oxygen ay hindi garantiya ng buhay sa isang celestial body. Pwedeng mabuo ang gas na ito sa di-organikong proseso. Ibig sabihin, hindi pa kailangan isipin ang mga luntiang kagubatan at highly developed na megapolis sa gitna ng pulang buhangin ng Mars. Simula ika-19 na siglo hinahanap ng sangkatauhan ang buhay sa planetang ito, ngunit hindi pa rin nagtatagumpay. Kung dati ay nakabatay ang mga pag-aaral sa mga imahinasyon kung saan may mga nilalang na mythical na taga-Mars, mababait man o palaban, ngayon ay medyo nagbago na ang direksyon ng mga makabagong pananaliksik. Ngayon, hinahanap na ng mga siyentipiko ang mga chemical na bakas ng tunay o dating buhay sa Mars at minomonitor din nila ang presensya ng mga anaerobic na bakterya. Ano ang pangunahing kinahiligan ng mga astronomo? Siyempre, oksiheno. Kaugnay nga sa elementong ito ang mga resulta ng obserbasyon ng Curiosity, ang probe na mula pa noong 2012 ay nasa loob ng Gale Crater. Ito ay isang impact crater na sinauna na nagsisilbing parang pintuan. Древность, которая впечатляет. Ang edad ng crater ay tinatayang 3.8 bilyong taon. Paalala, ang solar system ay may edad na 4.5 bilyong taon. Dahil dito, pinili ng mga siyentipiko ang lugar ng paglapag ng probe base sa katangian nito. Bakit? Umasa ang mga astronomo na ang bunganga ay parang isang natatanging arkibo na naglalaman ng mga ebidensya ng nakaraan ng pulang planeta, impormasyon tungkol sa panahong maaaring may buhay dito noon. Ngunit ang natuklasan ay mas lalo pang hindi inaasahan. Sino nga ba ang humihinga sa Mars sa bunganga ng Gale? At ano pa ang natuklasan doon bukod sa paglabas ng oxygen? Sa mga kawili-wiling natuklasan, dapat banggitin ang mga na-erode na sedimentaryong bato na maaaring mga deposito mula sa lawak. Ito ang mga ebidensya na nakaraan na nagpapakita na may mga anyong tubig noon sa Mars. Bagamat tuloy pa rin ang diskusyon sa pinagmulan ng mga natagpuang sedimentaryong bato, hindi pa rin nakakasundo ang mga siyentipiko. Sa totoo lang, hindi lang ang mga ebidensyang ipinakita ng mga probe, kundi pati na rin ang maraming larawan mula sa orbit na nagpapakita ng mga sangang-sangang ilog, malalawak na lambak ng ilog at malalalim na bangin ay sumusuporta sa teoryang ito. Malamang, noon ay napakaraming tubig sa Mars. Maaaring may mga dagat na ngayon ay natabunan ng makakapal na kalawangin na buhangin. At paano naman ang balita tungkol sa oxygen? Ang atmosfera ng pulang planeta ay nakamamatay para sa tao na walang spacesuit. Kung ikaw ay bumaba sa ibabaw ng Mars, lumabas mula sa shuttle at sinubukang huminga kahit isang beses, tiyak na ikaw ay mamatay sa pagkasakal. Mas manipis ito kaysa sa atmosfera ng Earth. Mas marami pa kaysa sa tuktok ng Everest.
Ang atmosfera ng Mars ay puno ng carbon dioxide na bumubuo ng 96% nito. Sa bunganga ng Gale, may sorpresa na naghihintay sa mga siyentipiko. Ano ang natuklasan doon ng Curiosity na probe? May mga kakaibang anomalaya sa bunganga na ito. Ang oksiheno sa atmosfera ay tumataas tuwing tagsibol at taginit at bumabalik sa normal pagdating ng taglagas. Sa totoo lang, ang pagkakaroon ng oksiheno sa Mars ay hindi na bago. May kaunting oksiheno na natuklasan sa atmosfera. Ito ay nasa daang bahagi ng porsyento, pero sa ibabaw ng bunganga ni Gale, nag-iiba ang sitwasyon. Kapag mainit, tumataas ang konsentrasyon nito sa hangin hanggang 30% at bumababa naman kapag malamig. Kaya nagkakaroon ng impresyon na ang oksiheno ay ginagawa ng kung sino man o ng kung anong bagay, inilalabas sa atmosfera at pagkatapos ay hinihigop pabalik. Anong sinasabi ng mga siyentipikong pag-aaral tungkol dito? Natuklasan ng mga astropisiko na tuwing taglamig sa Mars, bumababa ang presyon ng atmosfera at kasabay nito ay bumababa rin ang antas ng carbon dioxide. Ito ay dahil nagyayelo ang elementong ito sa mga polo ng Mars dahil napakabagsik ng taglamig dito. Kapag umiinit, natutunaw ang gas at sumisingaw kaya tumataas ulit ang presyon ng atmosfera. Ang iba pang mga gas sa atmosfera ng Mars ay umaasal din sa parehong paraan maliban na lang sa oksiheno. Bakit kaya ganito ang sitwasyon sa itaas ng Gale Crater? Ano ang nag-uumpisa ng paglabas ng oksiheno at nagbabalik nito sa dating antas? Maraming mga palagay. Ang pinaka-popular na palagay ay nagsasabing ang tubig o carbon dioxide ay naghihiwalay sa atmosfera ng Mars at nagiging oksiheno. Gayunpaman, para tumaas ang konsentrasyon ng gas na ito hanggang sa hindi kapanipaniwalang 30%, kailangang may 5 beses na mas maraming tubig sa atmosfera kaysa sa mayroon ngayon. Sa kabuuan, hindi pa alam ng mga siyentipiko sa ngayon kung paano ipapaliwanag ang biglaang pagtaas na ito at pagkatapos ay ang kasing hindi may paliwanag na pagbaba. Ano ito? Sarado bang minahan ito na tinitirhan ng mga matatalinong nilalang, gaya ng sa nobela ni Wells na ang unang mga tao sa buwan? O isa mataas na antas ng sibilisasyon ang nag-organisa ng mga pasilidad sa produksyon sa ilalim ng lupa sa Mars? Kung gayon, bakit wala ni isang buhay na nilalang na nakita ang mga probe sa pulang planeta? Maaring may mga ideya ka ba? Ibahagi mo. Anong mga natuklasan ng Mars rover ng NASA na Perseverance ang ikinatuwa ng mundo? Noong Marso 2025, ibinalita ng magazine na Nature ang isang natuklasan na ipinakita sa Lunar and Planetary Science Conference. Kamakailan, nadiskubre ni Perseverance ang kakaibang batong kahawig ng balat ng leopardo sa bunganga ng Jezero. Ang bungangang ito ay malamang na dating ilalim ng isang napakalaking lawa na matagal nang umiiral sa Mars, bilyong taon na ang nakalipas. Hindi karaniwan ang bataw na tagpuan ng Mars rover. May mga maiitim itong batik na may mga bilog na gilid. Gumagawa rin ang mga mikrobyo ng ganitong mga istruktura sa mundo kapag tumutugon sa mga mineral. Kaya ano ito? Isa ba itong kakaibang fenomenong chemical o patunay ng buhay sa Mars? Nang suriin ni Perseverance kung ano ang bumubuo sa bato, napag-alaman na ang mga madidilim na batik ay mayaman sa phosphorus, bakal at asupre. Na muling nagpapatunay sa mikrobyal na pinagmulan ng mga estrukturang ito. Kumukonsumo ng bakal ang mga mikroorganismo at naglalabas ng mga sangkap na lumilika ng ganitong disenyo. Maaring mangyari ito kahit walang partisipasyon ng mga buhay na organismo. Nagsuri rin ang mga siyentipiko sa bato at nalaman nilang hindi ito nalantad sa init. Ibig sabihin nito, kung may bakas ng mikrobyo sa ibabaw ng bato, hindi pa ito nabubura. Magkakaroon lang ng pinal na konklusyon kapag naihatid na sa daigdig ang mga sampol. Sa Mars, hindi pwedeng pag-aralan ang material gamit ang isotopic na paraan. Gayonpaman, ito ay isa sa pinakamaingay at kapansin-pansing ebidensya ng posibleng buhay sa Mars. Ang pagsasama ng batong parang leopardo at panapanahong oxygen sa bunganga ni Gale ay nagpapakita na may basehan ang mga palagay tungkol sa kakayahang tirhan ng Mars. Huminto na ba rito ang aparatong Perseverance? O may iba pa ba siyang nakakatuwang natuklasan? Bukod sa mga batong parang leopardo, nakakita rin siya ng tinatawag na batong blueberry sa ibabaw ng Mars. Ang maliliit na bilog na bato ay talagang kahawig ng prutas na yon. Pero hindi siya ang unang nakakita ng ganitong mga bilog na istruktura. Bago pa siya, natuklasan na ito ng Opportunity at Curiosity sa iba't ibang bahagi ng Mars.
Kinunan ng larawan ng pangalawang probe ang kakaibang natuklasan sa Gale Crater. Ngunit ang mga bagong spherules ayon sa siyentipiko ay nakita ni Perseverance sa dalisdis ng burol ni Hazel sa Jezero Crater. Hindi lang ito basta tumpok ng bilog na bato, kundi isang buong batong binubuo ng mga ito. Mga 1 milimetro ang diametro ng mga spherule. Saan sila nagmula at paano sila nabuo? Maraming hypothesis, pero dalawa ang pangunahing. Naipon ang maliliit na bato sa mga puwang ng bato dahil sa tubig, palatandaan na dating may tubig ang Mars. O sila ay patunay ng malawakang pagsabog, pagbagsak ng meteorite o anumang pangyayari na may kasamang pag-agos ng lava. Anumang mangyari, malaking tulong ito sa pag-aaral ng geolohikal na kasaysayan ng pulang planeta. Bumalik tayo sa kakaibang paglabas ng oxygen sa atmosfera ng Mars. Posible kaya na sa hinaharap na kolonisasyon ay makakuha tayo ng mahalagang gas para sa tao sa artipisyal na paraan? Nagawa ito ng Mars rover Perseverance dahil sa mga pinakabagong teknolohiya. Kabilang sa iba pa, isinama sa aparato ang device na MOXIE. Ang natatanging sistemang ito ay kayang kumilos tulad ng isang puno, humihigop ng carbon dioxide at naglalabas ng oxygen. Kung ilalarawan ng proseso sa simpleng salita, hindi ito ganoon kasalimuot. Ang MOXIE ay mayroong bomba na humihigop ng hangin sa Mars. Pagkatapos, nagsisimula ang matinding proseso sa loob ng aparato. Ginamit ng device ang electrochemical na paraan para literal na maihiwalay ang oxygen, atom bawat atom, mula sa mga molekula ng carbon dioxide. Para maging posible ito, kailangan ng napakataas na temperatura, mga 800 degrees Celsius. Kaya ang katawan ng aparato ay protektado ng makabago at heat-resistant na takip at ang ibabaw nito ay pinahiran ng manipis na patong ng ginto na nagbabalik ng infrared rays. Ibig sabihin, nasa pintuan na talaga ang kolonisasyon ng Mars ngayon? Ito na kaya ang device na tutulong sa atin makahinga sa pulang planeta? Hindi ganun kabilis. 4 na astronaut ay mangangailangan ng 1 toneladang oxygen para mabuhay sa Mars ng 1 taon. Gayunpaman, nakagawa lang si MOXIE ng 5 gramo ng oxygen na sapat lang para huminga ng mga 10 minuto. Hindi inaasahan na makagawa ng napakalaking dami ng oxygen ng aparato dahil eksperimento pa lang ito o panimulang teknolohiya. Sa hinaharap, susubukan ang mga device sa iba't ibang oras at panahon pati sa bagyong alikabok para makita kung paano ito gumagana sa iba't ibang kondisyon. Halimbawa, si Apat Unity ay tumigil makipag-ugnayan nung isang malaking bagyong alikabok, isa sa mga pangunahing panganib para sa tao at robot. Kapansin-pansin, hindi lang kailangan ng oksiheno para sa paghinga ng mga taong pupunta sa Mars sa misyon ng kolonisasyon. Kailangan din ang gas na ito para maibalik ang mga kolonista pabalik sa daigdig. Para sa paglulunsad ng sasakyang pangkalawakan mula sa pulang planeta, kailangan ng 25 tonelad ng oksiheno. Paalala na lang, ilang beses nang may ebidensya ang mga siyentipiko na maaring nagkaroon ng buhay sa Mars. Halimbawa, inaral ng mga astronomo ang mga piraso ng planeta na natanggal sa ibabaw nito dahil sa mapaminsalang pangyayari. Mga meteorite. Ang una ay natagpuan pa noong 1911 sa disyerto ng Ehipto. Sa resulta ng pag-aaral ng mga bagay na ito, ang pinakamaraming pansin ay nararapat sa meteorite mula sa Antarctica na natagpuan noong 1984. Namangha ang mga siyentipiko nang suriin nila ito. Sa ilalim ng mikroskopyo, nakita ang mga fossil na kahawig ng mga kolonya ng bakterya. Kalaunan, ang palagay na ito ay lubusang pinabulaanan, ngunit taon-taon ay dumarami ang mga artipakto na nagsisilbing ebidensya ng posibleng buhay sa Mars. Isipin natin kung paano kaya ang buhay sa pulang planeta kung mababa ang grabidad. Malamang, ang mga nilalang doon ay magiging napakalalaki ang sukat. Ibahagi sa komento kung paano ninyo naiisip ang mga organismong dating nabuhay sa ngayoy patay na Mars. Alin sa mga imbensyon at tuklas ang nag-ambag sa pagsulong ng progreso? Ang imbensyon ng gulong? Ang pagkakatuklas ng Amerika? Ang mga paglipad ng magpapatid na Wright? Lahat ng nabanggit at libu-libong di nabanggit na tuklas ay mahalaga dahil sila ang nagdala ng pag-unlad sa maikling panahon kumpara sa kasaysayan. Kung tutok lang tayo sa pag-aaral ng kalawakan, bituin at planeta, pinakaakma sa tema ng video natin ang paglipad ng magkapatid na Wright. Bakit kaya?
Sa loob ng 121 taon, nalampasan na ng sangkatauhan ang paglalakbay mula lobo at glider hanggang pagpapalapag ng helicopter sa Mars sa pulang planeta. Ngayon, tututukan natin ang kanyang kapalaran, mula paglipad hanggang pagbagsak. Noong tagsibol ng 2021 sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng kosmonautika, ang walang pilotong helikopter ng NASA na Ingenuity ay lumipad sa atmosfera ng ibang katawan sa kalawakan, partikular sa Mars. Napakahirap ng gawaing ito, lalo na kung isasaalang-alang ang napakalaking pagkakaiba sa pagitan ng atmosfera ng mundo at ng Mars. Sa pulang planeta, mahirap lumipad at magpalipad dahil hindi gumagana ang aerodinamika sa kapal ng hangin. Kaya kinailangan magsikap ng mga inhinyero ng ahensiyang pangkalawakan para mapalipad ang helikopter na mukhang laruan, ngunit nagkakahalaga ng $85 milyong sa kalangitan ng Mars. Sa totoo lang, mas mababa pa ang gastos sa proyektong ito kumpara sa ilang sikat na bestseller sa mundo. Bilang paghahambing, ang budget ng pelikulang Titanic ay umabot ng $218 milyong habang ang The Martian na ginawa ni Ridley Scott ay nagkakahalaga ng $108 milyong. Sa kasaysayan ng kosmonautika, tila ito ang pinakamatagumpay na pamumuhunan. Lubos na patunayan ng Ingenuity ang halaga nito at nagdulot ng luha sa 12 dosenang nagtrabaho sa proyekto nang ito inasawi sa buhangin ng Mars. Anong mga panganib ang nagbanta sa Marsianong helikopter sa buong misyon? Ang pinakamalaking panganib dito ay ang mga bagyong alikabok sa Mars na napakalawak, maaaring takpan ang buong planeta at tumatagal mula ilang araw hanggang 6 na buwan. Mahirap tiisin ang ganitong kondisyon kahit para sa Mars rover, lalo na sa marupok na helicopter. Ang misyon ay orihinal na planong pagsasanay lang. Ang helicopter na dinala sa planeta sa pamamagitan ng programang Mars 2020 ay ibinaba kasama ng Mars rover na si Perseverance sa lugar ng Jezero Crater pagkatapos ay kailangang ipakita ng aparato ang kanyang mga kakayahan sa operasyon. Sa huli, mas mahaba ang kanyang trabaho kaysa inaasahan at nagbigay siya ng mahalagang impormasyon tungkol sa pulang planeta at paglipad sa mahihirap na kondisyon. Matagumpay na naisagawa ang pagsasanay sa paglipad at paglapag. Para sa mga pagsubok sa paglipad, pinili nila ang 10x 10 metrong helipad na walang batong lampas, 4 na sentimetro ang taas. Para makahanap ng ganitong lugar sa ibang planeta at gawin ito ng malayuan, kailangan talagang magsikap. Pagsapit ng ikalawa at mga sumunod na sol, nagsimula ng bumiyahe ang helicopter. Sa kabuuan, 72 biyahe ang nagawa nito sa misyon. Ibig sabihin, ang helicopter na dapat ay basta lang lilipad at lalapag sa ilalim ng atmosfera ng Mars ay tumagal ng 3 mahabang taon. Ano ba talaga ang Ingenuity? Maliit itong drone na 49 na sentimetro ang taas at kulang sa 20 sentimetro lang ang haba. Hindi rin kahanga-hanga ang bigat nito, 1.8 kilo lang. Pero iyan ay dito sa daigdig. Sa Mars, mas magaan pa ito, 680 gramo lang. Ang kakayahan ng Mars na helicopter ay hindi rin ganoon kalaki. Ang pinakamalayo nitong kayang liparin ay mga 300 metro lang at ang tagal ng lipad ay hindi lalampas ng 3 minuto. Ang drone ay dinisenyo para umangat ng hindi hihigit sa 5 metro. Ang 4 na manipis na suportang parang paa ng lamok ay ginawang carbon fiber tubes. May 2 camera at navigation na nakakabit sa drone. Pero hindi ang karaniwang GPS na nakasanayan natin. Ginagamit natin ito dahil napapalibutan ng satellite ang mundo. Walang ganong karaming satellite sa paligid ng Mars, kaya ibang prinsipyo ang ginamit dito na nakabatay sa geodetic data, visual odometry at remote control. Pati ordinaryong kompas ay di gumagana dito dahil sa di matatag na magnetic field at hindi rin pwedeng maglagay ng ibang navigation devices sa loob ng Marsolito dahil lalampas ito sa kapasidad ng kargamento. Ano-anong paraan ng pagpapakarga ang pinili ng NASA specialist para sa gadget na ito? Kinargahan ang mga baterya ng helicopter gamit ang solar panel. Ngunit nagkaproblema dahil kapag may malalakas na bagyong may alikabo, natatabunan ng buhangin ang ibabaw ng panel. Sa madaling salita, maraming problema sa halos bawat hakbang ng misyon. Ngunit ang helicopter na halos gawa sa mga microchip ng Samsung Galaxy ay nakayanan ng lahat at lumampas sa inaasahan ng komunidad na siyentipiko at ng publiko. May iba pa kayang panganib na nagbabantang sumalubong sa maliit at walang laban na device sa Mars?
Mas nakakatakot ang pagpapalit ng mga panahon sa pulang planeta kaysa sa lahat ng dust storm dahil dito nagyelo ng husto ang helicopter. Nangyari ito sa ika-427 na sol. Noong araw na yon, unang beses na hindi gumana ang aparato dahil sa sobrang lamig na nagdulot ng seryosong aberya sa kagamitan. Ang mga temperatura sa Mars ay malayo sa pagiging pang-resort at ang agwat ng init ay maaari matayba ng husto sa pagitan ng araw at gabi. Kung sa araw ay umaabot ang temperatura hanggang 27 plus 27 degrees Celsius. Sa gabi naman ay maaring bumaba ito hanggang minus 133 degrees. Bukod dito, malaki ang pagkakaiba ng temperatura kahit mula sa lupa hanggang taas ng tao. Matapos matagpuan ang aparato at maibalik ang komunikasyon, makalipas ang 2 sol, kinailangan ng mga programmer na i-reprogram ang thermal control system para simulan ang pagpainit ng Mars helicopter kapag ang temperatura ay minus 15 hanggang minus 40. Ano ang naging benepisyo ng Ingenuity sa astronomiyang panlupa? Una sa lahat, ipinakita niya na posible ang mga paglipad sa isang ganap na banyagang kapaligiran kung lalapitan ito ng may tamang profesionalismo. Sinubukan ng helicopter sa daigdig sa mga kondisyong kahawig ng Mars at isinasaalang-alang ng mga inventor ang lahat ng panganib na maaring harapin ng aparato sa pulang planeta. Hindi layunin ng helicopter na magpadala ng maraming larawan sa daigdig hanggat maaari. Nagawa niya yon, lalo na't hindi siya nag-iisa sa Mars kundi kasama ang katulong niyang Mars Rover Perseverance na nagdodokumento ng paglipad ng helicopter gamit ang kamera at hinahanap ito kapag nawawala sa kalawangin na kapatagan. Narito ang unang mga larawan mula sa mga kamera ng helicopter. Kasama rin ang mga litrato mula sa Mars Rover. Ito naman ang nakita ng lumilipad na aparato sa ika-5 paglipad. Sa larawang ito, nagpapahinga si Inhinyero Ingenuity matapos ang ika-7 biyahe. Pinakakapanapanabik ang litrato sa ibabaw ng mga guhit ng lupa. Malinaw ito, may kulay, at ipinapakita ng buo ang tanawin ng Mars. Gusto mo agad gawing wallpaper ng computer mo ang ganitong larawan? Narito naman ang litrato na kuha gamit ang aerial photography. Noong ika-26 na biyahe, utos ito mula sa mga ininyero ng NASA. Nais nilang kumuha ng larawan ng mga parachute at bahagi ng landing module. Matagumpay na naisagawa ng Mars helikoptero ang utos na ito. Sa kabila ng mga hindi pagkakatugma, si Inhinyero Ingenuity ay nagbukas ng daan para sa mga susunod na proyekto. Paano namatay ang Mars na helikoptero? Ano nangyari sa 2 kilo ng tapang, determinasyon at pagpupursige? Ang huling paglipad ng helikoptero sa Mars ay naganap noong ika-18 ng Enero, 2024. Nagkaroon ng aberya sa paglapag kaya bumagsak ang sasakyang pangimpapawid at tuluyang nasira ang mga talim nito. Narito ang huling larawan na nagpapakita ng anino na nasirang bahagi ng helikoptero. Bakit nangyari ang sakuna at ang aparato na lumipad ng mahigit 2 oras, isang resulta na 30 beses na lumampas sa inaasahan ng mga taga-disenyo ay bumagsak sa ibabaw ng Mars. Nagsagawa ng masusing investigasyon ang NASA dahil makakatulong ang natuklasan sa pagbuo ng mas matagumpay na mga susunod na helikoptero. Kaya ang flight number 72 ay inaasahan na isang maikling patayong pantalon ng 12 metro pag-hover at pagbaba. Gayunpaman, sa ika-32 segundo, lumapag ang helikoptero at huminto ito. Ang sumunod na komunikasyon ay nagpakita ng malubhang pinsala sa mga talim ng rotor. Bakit ito nangyari? Ayon sa mga ulat, nagkaaberya sa nabigasyon. Itong pagkakamali ang sanhi ng pagbagsak at pagkasira ng helikopter. Ang disorientasyon ng aparato ang nagdulot ng sobrang taas na bilis sa paglapag. Pagkatapos ay tumagilid ang helicopter, masyadong napuwersang umiikot ng mga talim at sila ay nabali. Ibig sabihin, parang nahilo lang talaga ang aparato. Nahanap na ba ang lugar kung saan kasalukuyang naroroon ang bumagsak na helicopter? Natagpuan ito ni Perseverance noong ika-4 ng Pebrero 2024 at kinunan ng larawan eksaktong 1:05 ng hapon sa oras ng Mars. Sa tingin mo, ito na ba ang katapusan ng kwento? Simula pa lang ito. Pinatunayan ng naunang pagsubok na posible ang paglipad sa Mars kahit ibang kondisyon kumpara sa Earth.
Isang taon matapos ang experimental mission, ipinakilala ng NASA inventors ang konsepto ng kapalit ng Ingenuity. Ito ang aparatong Mars Chopper. Mas malaki ito kaysa sa naunang modelo, halos kasing laki ng isang SUV. 6 ang rotor nito na may tig-6 na talim bawat isa, kaya 36 lahat ng talim. Isa sa alang-alang sa paggawa ang lahat ng pagkakamali at hindi pagkakatugma na nagawa nung ginagawa ang unang helicopter. Ipinahayag ito sa briefing ni Teddy Sanetes, pinuno ng proyekto. Ang Mars Chopper ay makakalipad na hindi lang sa layo na 300 metro, kundi mas malayo pa, hanggang 3 kilometro. Siyempre, mas pinalawak ang kakayahan ng helicopter. Aaralin ng aparato ang malalawak na bahagi ng Mars, pati mga lugar na di kayang abutin ng Mars rover. Nasa unang yugto pa lang ang proyekto. Umasa kaming magtatagumpay ang mga inhinyero at taga-disenyo. Dahil kay Ingenuity, hindi na dapat pagdudahan ito dahil siya ang nagbukas ng bagong posibilidad para sa mga susunod na misyon sa pulang planeta.